makatataro sa kanyang karunungan. Halina kayo, mga minamahal ko, tigibin ang galak ang inyong mga puso. Payapang kaisipan ang sa inyo'y kantin. Makaunawa kayong tuwiran. Sa gayon, matututunan nyo ang marapat at kaukulang mula sa Ama at mapagninilayan ninyo sino siya sa buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Salamat naman. At may mga taong gayon. Maghihinay ang sasakyan at kahit yung ulang ay gumagalang. Sapagkat hindi naman kailangang bumaba ka pa para mag-sign of the cross. At saka totohanan lamang kahit hindi na kayo gumanyan. Tandaan ang paggalang. Tama baga? Mga minamahal, iba-iba ang pamamaraan ng pagsamba. May mga sa krus man, pagkukrus man, iba-iba ang pamamaraan. Merong sa pangalan Diyos Ama hanggang tiyan. Sikmura nila. At merong hanggang lagpas doon. Meron namang shortcut, teka. Merong ganyan lang. May ganun. Iba't iba pamamaraan ng tao na sa kanila ito nagmula. Gawa nila. Subalit, iba ang pamamaraan ng Ama na gawa niya para sa mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Ano man ang gustong kaparaanan ng tao, kung kaya niya ay magagawa niya. Subalit, ano man ang gusto niya, kung hindi niya makakaya, wala siyang magagawa. Subalit, kailanman ang Ama, ano man ang gustuhin niya, hindi maaaring hindi niya magawa, sapagkat nasa kanya ang lahat ng kakayahan at kapangyarihan upang gawin niya ang kanyang nanaisin at kanyang gugustuhin. Sa makatuwid, mga mahal, kung ang Ama ay nagnanasang mapabuti ang lahat ng mga anak niya, ang may gustong mapabuti, gawin din niya ang ikabubuti. Sapagkat, paanong magiging totoo ang kabutihan kung hindi naman totoo ang ginagawa? Buhay ba ang Ama? Anong silbi, anong saysay ng buhay sa lupa? Kung di bibigyang kahalagahan at kabuluhan. May nagsabi nga, ang buhay sa lupa ay bat-bat ng dusa, bat-bat ng pagsubok, bat-bat ng balakid. Totoo ba gayon? Hindi. Sapagkat ang taong nakakilala sa Ama, may pinagdaraanan man, hindi nagdurusa ang puso't isip niya, sapagkat maluwag niyang natatahak ang anumang kanyang dinadala at nahuhulagpusan niya ng magaan sa puso niya na hindi niya kinabibigat ng kalooban niya. Subalit, ang hindi pa nakadama at wala pang nadarama, tunay na kay gaan lang ng pasanin niya. Hirap at bigat na siya sa palagay niya. Kaya't malaki ang pagkakaiba ng may dinadala na ang kasama niyang nagdadala ang makakayang lahat dalhin para sa kanya. Buhay ba ang Ama? At sino ang tunay na magaan ang ibibigay para gumaan ang iyong pasanin? Sinong nagbibigay kagaanan? Sinong nagbibigay kaluwagan? Sinong nagbibigay ng kalayaan? Mga mahal, halina kayo. Bagamat ang tinungo nyo rito ay may kailangan kayo. Subalit, ang marapat nyong unahin kung ano ang kailangan sa inyo nang magbibigay katugunan sa hinihiling nyo.
Sapagkat kung makikilala niyo siya, hindi na kailangan pang magsalita si Kunching para sabihin, magtibay ka, kaya mo yan, kakamtan mo, gagaling ka, makakaulagpos ka. Tama baga? Sapagkat, hindi naman makikitang bababa sa iyo ang magpapalaya ng kung ano ang gusto mong palayain sa sarili mo, na maluwat mo ng dinadala at pinaghihirap ng kalooban mo, kundi ang hindi mo nakikita, ngunit buhay na makagagawa sa iyo. At buhay at makapangyarihan na hindi mo man makita, siya pinagmulan mo, kaya't kilala ka. Alam niya, batid na batid niya, kung ano ang hinaing mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sabihin man ng tao, God's mercy, God's is the power. God is good. Kung sa sarili niya, hindi niya alam na nagaganap yaon at magagawa niya, at inaasahan niya, totoo nga bang sinabi niya? Bukal ng habag, bukal ng awa, makapangyarihan sa lahat, tunay na mabuti at walang kapantay. Alam nito ng tao. Subalit bakit kapag nalilito, hindi na natututunang may magagawa ang ama niya? Kapag nagagalit, hindi na maalalang hindi siya dapat magalit sapagkat walang kagalit-galit kung ang ama ang magbibigay kaluwagan sa kanyang isip. Buhay ba ang ama? At tuwirang kung bukal ng habag at awa, batid na batid yaon, di sinsanay ang damdamin ay may sumibol din at nabuhay na habag at awa sa kanyang kapwa. Mga mahal, kahirap, mahirap tanggapin at unawain. Sadyang mahirap tanggapin at unawain ng kaisipan at damdamin kung bilang laman at katauhan. Subalit, sino ang nagpapabatid at nagkakaroon ng paglilimis sa tao? Sino ang lumilirip at nagbibigay karunungan, pangunawa, upang ang lahat ay maunawaan ng tao? Tatawagin, Panginoon ko at Diyos ko, kung hindi pa makatawag ng Ama. Sapagkat alamang may Ama, hindi niya masabing Ama, sapagkat di niya alam kung paano ang kalooban ng Ama. Sasabihin may Diyos, subalit sasabihin niya sa sarili niya, mangyayari kaya iyon? Hirap na ako, kailan kaya? Suko na ako. Mga mahal, marami ang damdaming tao na pinagkakamali dahil sa damdaming pagkatao. Subalit kung paghahariin ay damdaming mula sa Ama at Espiritu niya ang naghahari, mahirapan ka man, nakakayanan mo, sapagkat batid mo nasa sa iyo. At naghahari nga sa iyo ang tunay na sumasaklolo at nagbibigay kaparaanan sa iyong buhay. Sa init ng panahon, kung inaantok ka pa at pawis na pawis ka, malalakit ka na lamang. Subalit sa init man ng panahon, kung malamig ang pakiramdam mo, maginhawa sa katawan. Buhay ba ang Ama?
At iba-iba ang temperature ng tao. Mayroong may kakayahan na kahit ibilad mo sa maghapon sa araw, baliwala lamang. Para bagang kalabaw. Subalit mayroon namang nakasilong na, init na init, hindi niya na kaya. Doon pa lang mawawari na ninyo, mga minamahal ko, kung ano ang kaloob ng Ama sa tao. Sapagkat kung wala siyang bibigyang kakayahan para makapagbilad sa araw, walang magbubukid. Kung wala siyang bibigyang kakayahan para magbilad at maulanan, walang magbubukid. Subalit, kung minsan may tao, sabi niya, huwag ka ekang magpaulan, baka ka magkasakit. Huwag kang magpaaraw, baka ka eka magkasakit. Ginawa ba ng Ama ang araw at ulan para makapagdulot ng sakit? At ito ang pagnilaya ng tao na kung minsan may sinasabi na hindi ito totoo para sa Ama. Binigkas lang ng bibig, ngunit hindi nalimi at sinuri. Kaya nga, kung malilimi lamang ng tao at masusuri, walang ginawang masama ang Ama. Lahat ng gawa niya ay pawang mabuti, sapagkat sumasama lamang sa mga anak niya na nagpapasama sa mabuting gawa niya. Katulad ng, huwag ka ekang magpahamog, baka kasipunin. Paano yung mga ang trabaho o hanap buhay ay kailangang mahamugan? Mga minamahal, kung kilala mo na ang Ama at ang Espiritu niya ay dumaratal sa iyo at nagtuturo ng talino, ang di mo alam ay pababatid niya. Kaya nga, kung may sakit ka, may nagsabi sa iyo, taning ng buhay mo'y ganito. Kung kilala mo siya, hindi mo ito tatanggapin. Hindi mo ito didibdibin. Hindi mo ito pakakaisipin. Kundi, ibibigay mo sa Kanya. Ipagkakatiwala mo sa Kanya. At sa iyong taglay na karamdaman, hindi ka na dapat mag-isip pa kung ano-ano. Yamang hinihiling mo ang kagalingan, payapain mo isip mo. At ang papasukin mo ay ang mga aral at salita niya na aaliw at magbibigay buhay sa iyo. Subalit, paano ito mawawawaan? Paano ito maunawaan? Paano ito kakamtin? Paano ito tatanggapin? Kung magbibilang katauhang kaisipan at bilang damdamin mong makalaman. Kaya't may ibinigay ang Ama na magpapabatid, magpapaunawa, magbabahagi ng ganang hindi ganang kaya mo, kundi ganang siyang may kaya upang makayanan mo, ikaw na anak niyang walang kakayahan. Sa makatwid, kung lahat kayo'y naparito dahil sa Ama at sa pagkilala niyong may Kristo kayo, ang iniisip nyo mula pa kanina ay iba na ngayon. Sapagkat kailanman ay hindi makapapasok ang tinuturan sa iyo kung lisya at lihis ang iniisip mo. Tulad ng sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Kung ang kapayapaan mo'y nalilitot, nagugulumihanan, paanong papayapa ka? Sa makatwid, batid mo may nagbibigay ng kapayapaan, kaya't siyang tanggapin mo. Batid mong may nagbibigay ng kasiglahan, siya ang pangunahin mo. Batid mong may nagpapabago sa anumang dapat gustong baguhin tulad ng panahon, kaya't pagtiwalaan mo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Sapagkat
Kung ang paiiralin ay ang isip bilang tao, marami kang iisipin. At sa pag-iisip mo, maraming mangyayari na hindi maganda sa sarili mo. Kung ang iniisip mo ay mabuti, gaganda pakiramdam mo. Kung ang iniisip mo ay problema, bibigat damdamin mo. Kung ang iniisip mo ay sakit mo, matatakot ka. Kung ang isipin mo ay Diyos Ama mo, aasa ka. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga mahal, wag sabihin ng taong, ba't makikinig pa ako, may alam na ako? O, tanungin ko kayo, yung tinuran ko bang iyon, alam na ninyo? Sa makatwid, ang may karunungan, habang naghahanap, natututo. At ang may karunungan na tumigil na hanggang doon na lang. Kaya nga, yung mga nagdodoktor, nag-aaral